Dear Miss Love, ako si Carl, 22 years old. Graduating sa kursong Education sa isang public university dito sa Iloilo. Lumaki akong mahirap. Ang tatay ko ay tricycle driver at ang nanay ko naman ay labandera. Madalas kulang ng pang-tuition, kaya kung ano-anong racket ang pinapasok ko. Tagalinis, tagahatid ng mga order, kahit construction helper minsan. Pero nitong mga huling semester, halos hindi ko na alam kung paano tatapusin ang requirements. Wala na akong pambayad sa mga printing at research fee. Kaya isang araw, nilakasan ko ang loob kong lumapit sa advisor namin. Si Ma'am Juanita, 44 years old na, guro sa major subject ko. Tahimik siyang babae, respetado sa lugar namin. Balo na siya, matagal ng panahon. Sabi ng mga kaklase ko, may kaya daw to at may bahay sa may dulo ng barangay. Malaking bahay. Ma'am, pasensya na po kung istorbo. Sabi ko noon, nung lumapit ako sa kanya, kinakabahan ako. Bakit Carl, may problema ba sa project mo? Tanong niya, habang binabasa pa ang mga papel sa mesa. Hindi po ma'am, kaso po baka may alam kayong sideline, kahit anong trabaho. Pandagdag ko lang sa mga gastos ko po ngayon, sabi ko. Tiningnan niya ako at natahimik siya ng ilang segundo. Sideline? Wala naman akong kilala pero saglit pa siyang nag-isip. Kung gusto mo, kailangan kong may maglinis sa bakuran ko tuwing weekend. Hindi ko na rin kasi maasikaso. Agad akong ngumiti. Kaya ko po yan ma'am, kahit ano pong ipalinis ninyo. Ngumiti na rin siya. Pero may halong pag-aalinlangan. Sigurado ka, medyo malawak ang bakuran ko. Kayang-kaya po ma'am, basta kumikita ayos lang. Napailing siya, tsaka marahang tumango. Okay sige. Sa Sabado, maaga ka ha? Dumating yung araw ng Sabado. 6:00 pa lang ng umaga, nandun na ako. Malaki nga yung bahay niya. Bungalow na may malawak na bakuran, punong-puno pa nga ng halaman. May bakod na puti at may gate na kalawangin na. Bago pa ako makakatok, bumukas na ang pinto. Lumabas si Ma'am Juanita. Nakaduster lang at may tabing sa balikat. Maganda pa rin siya, kahit halata ng edad. Mainihin kong kumilos at maputi. Ang aga-aga mo naman, sabi niya, habang hawak ang tasa ng kape. Sayang po yung oras, sagot ko sabay ngiti. Inabot niya sa akin ang walis at hose. Pakilinisan lang yung likod ng bahay ha. Yung mato yung dahon, ilagay mo sa sako, tapos pakidiligan na rin yung mga tanim. Habang nagtatrabaho ako, napapatingin siya mula sa beranda. Ramdam ko ang mga mata niyang nakasunod kahit tahimik. Kapag nagtatagpo ang tingin namin, ngingiti lamang siya tapos iiwas. Pagkatapos kong maglinis, pinapasok niya muna ako. Halika na muna, kumain ka muna. May sinangag pa. Hindi ako nakatanggi. Sa loob, namoy ko ang pabango. Mabangong halimuyak na parang pinaghalong pabango niya at sabon. Habang kumakain ako, nakaupo siya sa may tapat at nagkakape. Masipag ka, Carl, sabi niya bigla. Marami pang dapat gawin sa bakuran. Kung gusto mo, gawin na nating regular na pumunta ka dito. Salamat po ma'am, malaking tulong po yun. Ngumiti siya, pero tumagal ang tingin niya sa akin. Siya nga pala Carl, may girlfriend ka na ba? Natawa ko. Wala ho ma'am, wala nga pong pambili ng load girlfriend pa. Natawa rin siya, pero may kakaibang titig sa mga mata niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero may lambing sa paraan ng pagkakasabi niya ng, sayang naman, guwapo ka. Lumipas ang mga linggo, naging routine ko na ang pumunta sa bahay ni Ma'am Juanita. Madalas, pagkatapos kong maglinis, pinapapasok niya ako para magmerienda.
Doon kami nagkakaroon ng time para magkwentuhan. Tungkol na sa buhay, sa pangarap, sa kung paano siya nabuhay mag-isa matapos pumanaw ng asawa niya. Hindi madaling mag-isa, Carl. Sabi niya minsan habang pinupunasan ng lamesa. Lalo na kapag sanay kang may kasama sa bahay. Siguro po, kaya minsan gusto ko pong magtrabaho agad para pag nakagraduate na, matulungan ko sila nanay. Sabi ko. Tahimik lamang siya sandali. Tapos tiningnan ako. Napakabait mong anak, Carl. Kung may anak lamang ako, gusto kong maging katulad mo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero mula noon, naging mas malambing siya. Madalas akong paghandaan ng pagkain. Minsan binibigyan ng gamit pang school. Hanggang isang hapon, habang umuulan, bigla siyang nagsabi, Carl, gusto mo munang magtagal muna dito? Wala naman akong kasama. Wala akong makausap dito sa bahay. Tumango ako. Umupo kami sa may sala. Tanging maririnig lang ang ulan sa bubong. Hanggang maramdaman ko na marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Carl, mahinahon niyang sabi, salamat ah. Kahit papaano ngayon nalilibang na ako. Parang ngayon na nga lang ulit ako may nakasama dito sa bahay. Nakakamiss din palang may kakwentuhan. Hindi ako agad nakasagot. Pero sa loob ko, may kung anong init na biglang umakyat. Hindi lang hiya, kundi isang damdaming hindi ko dapat maramdaman para sa isang guro. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko akakalaing hantong sa isang bawal, pero totoo ring pagmamahalan. Simula nang mag-sideline ako tuwing Sabado sa bahay ni Ma'am Juanita, naging mas magaan ang buhay ko. Nakakabayad na ako ng ilang school fees, nakakatulong din ako sa nanay ko, at higit pa roon, mas nakilala ko siya hindi lang bilang guro, kundi bilang isang tao. Pero sa bawat linggong lumilipas, napapansin kong nag-iiba ang paraan ng tingin niya sa akin. At kahit pilitin kong iwasan, may kung anong hatak sa loob ko na lalong nagpapalapit sa kanya. Lunes ng umaga, maaga akong pumasok. Pagpasok ko sa classroom, naroon na si Ma'am Juanita. Nag-aayos ng laptop sa mesa. Nakasuot ng panglunes na uniforme ng mga guro. Good morning ho, ma'am. Bati ko sabay ngiti. Tumingin siya tapos ngumiti rin. Good morning, Carl. Kumusta ang weekend mo? Medyo nahiya pa ako pero sumagot ako. Ayos naman ho, ma'am. Nalinis ko na po lahat ng mga halaman niyo sa likod niyo. Ang sipag mo talaga. Sabi niya, may bahid pa ng lambing sa boses. Kung lahat ng estudyante katulad mo, siguro mas madaling maging guro. Narinig iyon ng ilang kaklase ko, kaya nagtawanan sila. Uy, favorite na ni Ma'am si Carla, biro ni Allen na isa kong kaklase. Ngumiti lang ako. Focus sa lesson class, sabi niya na kunwaring seryoso. Habang nagtuturo siya sa harap, napapatingin ako paminsan-minsan. Kapag nagtatagpo ang mga mata namin, bigla siyang iiwas. Pero mapapansin mong bahagyang namumula ang pisngi niya. At sa mga sandaling yun, hindi ko alam kung estudyante pa ba ako o may ibang turing na siya sa akin. Makalipas ang klase, nagpa-remind siya. Carl, kung libre ka mamaya, pakitulungan mo naman akong ayusin yung mga gamit sa faculty. Maraming papel doon na dapat ilipat eh. Opo, ma'am. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ko siya. Halos kami na lamang ang tao sa faculty. Pakikuha yung mga box sa ilalim ng mesa ha? Sabi pa niya. Yumuko ako para abutin yun. At habang nakayuko ako, hindi ko maiwasang maramdaman ang presensya niya sa likod. Pag-angat ko ng ulo ko, halos magkadikit na ang mukha naming dalawa. Nagulat ako, pati na rin siya. Ilang segundo lang pero parang humaba yung oras at pareho kaming natahimik. Sorry ma'am, sabi ko agad. Umiwas ako ng tingin. Ngumiti lamang siya. Wala yun, salamat Carl ha. Nung papalabas na ako, tinawag niya ako ulit. Carl, huwag mong kalimutan sa Sabado ulit, yung regular mong linis. Opo ma'am. Dumating yung araw ng Sabado.
Maaga pa lang, nandun na ako. Nakita ko si Ma'am Juanita sa beranda. Naka-duster at may tuwalyang nakapatong sa balikat. Nakaayos na ang mesa. May mga kape at pandesal. Ang aga mo ulit sabi niya. Sanay ho ma'am, sayang po kasi yung oras. Halika na muna at magkape ka bago ka magsimula. Anyaya niya, mamaya mo na linisin. Umupo ako sa tapat niya. Tahimik muna kaming dalawa. Alam mo ba, matagal na akong walang kasabay mag-almusal dito. Simula nung mawala si Ricardo, puro katahimikan na lang. Tumango ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pasensya na po ma'am. Huwag kang humingi ng sorry. Masaya nga ako na may nakakausap ulit. Sabi niya sabay ngiti. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay may lungkot. At ang mga sandaling yon, para bang hindi ko siya guro. Parang isa siyang babaeng matagal lang nag-iisa at ako isang binatang biglang naaawa. O baka nga, nahuhulog. Pagkatapos kong maglinis, nagpaalam na ako. Ma'am, tapos na po ako. Uuwi na ho ako at baka magluto pa si nanay. Sandali, sabi niya. Pakibuhat muna tong paso. Napakabigat kasi. Inabot ko yung paso. Pero habang kinukuha ko yun sa kanya para ilipat sa terrace, nadulas ako sa basa na sahig. Napahawak pa nga ako sa kanya. Pareho kaming natigilan nung magdikit ang katawan namin. Ilang segundo kaming tahimik. Naririnig ko yung mahinang tibok ng puso ko, pati ang malalim niyang paghinga. Ma'am, pasensya na po. Ayos lang. Bulong niya pero hindi siya nakakilos agad. Nagtagal ang titigan naming dalawa, hanggang sa siya na mismo ang unang lumayo. Nangingiti, pero halatang naguguluhan. O siya, sige, mag-ingat ka sa pag-uwi mo ha? Sabi niya sabay balik ng tingin sa halaman. At habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko matanggal sa isip ko yung mga mata ni Ma'am Juanita. Yung tingin parang may gustong sabihin, pero hindi naman masabi-sabi. Lunes ulit. Habang nagkaklase, ramdam ko na parang iniwasan ako ni Ma'am. Hindi siya tumitingin ng diretsyo at laging mabilis magsalita. Carl, ikaw nga ang mag-discuss ng part 2 ng lesson, sabi niya bigla. Kinabahan naman ako pero sumunod ako. At nung matapos, palakpakan naman yung mga kaklase ko. Very good, sabi niya. Pero hindi siya ngumiti gaya ng dati. Pagkalabas ng klase, naghintay ako sa labas ng faculty. Ma'am Juanita, tawag ko. O Carl, may problema ba? Wala ho, pero may problema ho ba tayo? Tanong ko. Tumingin siya saglit, tapos nagbuntong hininga. Wala Carl. Ayoko lang masanay akong nandyan ka. May hangganan ang dapat nating turingan. Natahimik ako. Alam ko namang tama siya. Pero sa puso ko kasi, iba na yung nararamdaman ko. Ma'am Juanita, hindi ko po alam kung bakit pero kapag nandyan naman kayo parang gusto kong magtagal yung oras. Nagulat siya sa sinabi ko. Sandaling tumigil sa paglakad. Tapos dahan-dahang lumapit. Carl, huwag ka magsalita ng ganyan. Totoo ho yun. Sagot ko pero mahina. Hindi ko naman ho sinasadya yun. Hindi siya sumagot. Pero sa mga mata niya, halata ang pag-aalinlangan at pagnanais na ayaw aminin. Kinagabihan nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Carl, huwag ka na munang pumunta sa Sabado ha. Kailangan ko lang magpahinga. Binasa ko yun ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung galit siya o tinatakasan lang niya yung nararamdaman naming pareho. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko na kayang umiwas. Dahil kahit alam kong mali, kahit delikado, may parte sa akin na umaasang muli akong papupuntahin ni Ma'am Juanita sa bahay niya. At kapag nangyari yun, alam kong may mababago na talaga sa aming dalawa. Mag-aalas 7 ng gabi nun. Pero ako, hindi mapakali. Mula nung matanggap ko ang text ni Ma'am Juanita na huwag ka na munang pumunta sa Sabado. Parang may butas na iniwan sa dibdib ko. Hindi nga ako nakakain
Gusto kong maintindihan kung bakit parang bigla na lang niya akong iniwasan. Kung may nagawa ba akong mali. O baka may nararamdaman din siya at tinatakasan niya lamang yun. Kaya kahit maulan nung gabing yun, kinuha ko yung payong at naglakad papunta sa bahay ni Ma'am Juanita. Pagkarating ko roon, patay ng ilaw sa labas, pero may bahagyang liwanag pa mula sa loob. Kumakabog yung dibdib ko. Kumatok ako nung marahan. "Ma'am, ako po ito, si Carl." Walang sumagot, pero ilang sandali pa bumukas ang pinto. Si Ma'am Juanita, nakarobe lang, halatang kakagising. "Carl, anong ginagawa mo dito? Di ba't sabi ko huwag ka na munang pumunta?" Napalunok ako. "Pasensya na ho, ma'am. Gusto ko lang mag-sorry kung may nagawa akong mali." Tinignan niya ako ng matagal. Tapos dahan-dahang bumuntong hininga. "Pumasok ka na nga, basa ka na." Pumasok ako na medyo nanginginig pa dahil sa lamig. Pinunasan niya ng tuwalya ang balikat ko. "Ang kulit mo rin minsan no? Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad." Bakit ba parang iniiwasan niyo ako?" Tanong ko na halos pabulong. Tumigil siya sa pagpupunas. "Kasi Carla, sana maintindihan mo ko. Ayokong dumating sa puntong hindi na lang estudyante ang tingin ko sa'yo." "Ma'am," tawag ko ng mahina sa kanya. "Hindi ko po alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero alam niyo ho ba, kapag kasama ko kayo, para bang may kung anong kumukumpleto sa pakiramdam ko." Dahan-dahan siyang lumingon. "Carl, huwag. Alam kong mali ang relasyon ng guro at estudyante. Pero hindi ko naman ho pinili ito. Nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit. Pero naramdaman ko na lang ang kamay niyang marang humawak sa pisngi ko." "Bata ka pa." Mahina nitong sabi. "Pero marunong na ho akong magmahal." Sagot ko naman. Dahan-dahan siyang umupo sa may sofa. Tumabi ako, hindi nagsasalita. Ramdam ko ang amoy ng kanyang pabango, ang banayad na paghinga niya. "Carl," sabi niya na halos pabulong. "Minsan, ang puso ng tao, kahit gaano katalino, nagkakamali pa rin. Paano po kung yung pagkakamaling yun ang nagpapase sa atin?" Sagot ko. Ngumiti lamang siya. "Ikaw talaga?" Hinawakan ko ang kamay niya. Walang kumikibo. Ilang segundo lang, pero sapat para maramdaman kong pareho naming pinipigilan ang aming damdamin. Hanggang sa siya na mismo ang unang kumapit. Marahan lang at parang takot, pero punong-puno ng pagnanais. Hindi ko na alam kung paano nangyari. Basta't bigla siyang sumandal sa akin at ako naman ay niyakap siya pabalik. Wala kaming sinabi. Tanging yakap at init lang ng katawan ang nag-usap sa gabing yun. Sa bawat galaw, ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Pero higit doon, ang lungkot na matagal na niyang tinatago. "Carl," mahina niyang sabi habang nakabikit. "Hindi ko alam kung anong gagawin natin." "Hindi po kailangang intindihin ngayon, Ma'am Juanita." Bulong ko. "Ang alam ko lang, gusto ko kayo." Tahimik siyang napahinga. Tapos dahan-dahan akong niyakap ng mas mahigpit. Ang ulan sa labas ay tila musika nung gabing yun. Walang halay, walang pagmamadali. Tanging dalawang kaluluwang parehong uhaw sa yakap at pag-unawa. Makalipas ang ilang oras, tahimik kaming nakaupo sa sofa. Siya ay nakasandal sa balikat ko, ako naman ay tahimik lamang. Ayokong sirain yung katahimikan. "Carl," bulong niya, "kung babalik tayo sa eskwelahan, gusto kong magpanggap na parang walang nangyari. Kung yun ho yung gusto niyo." "Hindi dahil ayokong maalala to ha," sabi pa niya. "Kundi dahil ayokong mawalan ka ng pangarap. Ayokong masira ka dahil sa akin." Tiningnan ko siya. "Ma'am, hindi ko po kaya magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko po ito tinitingnan bilang kasalanan. Para sa akin, ito yung unang pagkakataon na naramdaman kong totoo ako." Ngumiti siya,
Pero bakas ang bigat sa dibdib. Ang bata mo pa talaga. Pero salamat, Carl. Matagal ko nang hindi naririnig yan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko po kayo iiwan. Pagmulat ko kinaumagahan, liwanag na ng umaga ang tumama sa mukha ko. Nasa kama na kami, nakatulog na magkatabi, mahigpit na magkayakap. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya at tumayo. Nilapitan ko siya at bumulong. Salamat ho, ma'am. Dahil pinasaya niyo ako. Bago ako tuluyang lumabas, narinig kong nagsalita siya, kahit nakapikit pa. Carl, huwag mo akong tawaging ma'am kapag tayo lang. Napatigil ako. Tumingin sa kanya. Ano namang gusto mong itawag sa inyo? Ngumiti siya. Juanita. At doon ko napagtanto na kahit mali, kahit nakatago, hindi na siya basta guro lang. Isa na siyang babaeng naging bahagi ng puso ko. Lunes, pagpasok ko, naroon na siya sa harap gaya ng dati. Desente, kalmado, parang wala lang. Pero sa unang pagkakataong nagtagpo ang mga mata namin, pareho kaming napangiti ng lihim. Simula nung gabing yon, hindi na muling nawala sa isip ko si Ma'am Juanita o si Juanita, gaya ng gusto niyang itawag ko kapag kaming dalawa lang. Hindi na ako tumigil sa pagpunta sa bahay niya tuwing linggo. Wala na ring alanganing tanungan. Wala nang ma'am. Kapag nasa bahay siya, ako lang ang tao roon. Kapag nag-usap kami, parang hindi guro at estudyante, kundi dalawang taong nakatagpo ng katahimikan sa isa't isa. Sa paaralan, pareho naming pinipilit maging normal. Pero sa bawat sulyap, sa bawat lihim na mga ngiti, malinaw sa aming dalawa. May koneksyon na hindi pwedeng maputol. Pagkatapos ng klase, minsan tinawag niya ako sa faculty room. Kunwari nagpapatulong sa records. Pero sa totoo lang, gusto lamang niya akong kumustahin. Carl, bulong niya minsan habang inaabot ang folder. Huwag mo ang kalimutan magpahinga. Puyat na puyat ka na naman, no? Ngumiti ako. Ikaw rin naman, Juanita. Lagi kang late matulog. Napatingin siya. Halatang nasanay pa rin tinatawag kong ma'am. Pero nung marinig ang pangalan niya mula sa bibig ko, may kakaibang lambing sa mga mata niya. May spark. Lumipas ang mga buwan. Habang papalapit ang graduation, mas naging madalas akong magpunta sa kanya. Hindi na bilang tagalinis, kundi bilang taong nagmamahal sa kanya. Madalas nagluluto siya ng paborito kong adobong baboy. Doon kami kakain sa beranda. Carl, sabi niya minsan, kapag nakapagtapos ka na, magtuturo ka rin ba kagaya ko? Opo, sagot ko. Pero hindi kita makakalimutan kahit saan ako mapunta. Napangiti siya. Huwag mo akong tularan ng buo, ha? May mga mali rin akong desisyon. Pero yung puso niyo, yun po yung gusto kong tularan. Tahimik siyang napangiti. Tapos marahan akong hinawakan sa kamay. Simpleng kilos pero puno ng pangako. Dumating yung araw ng pagtatapos, nakatoga ako, bitbit ang maliit na bouquet na binili ni nanay. Nakaupo ako sa gitna ng mga kaklase ko, pero ang mga mata ko, hinahanap lamang ang isang tao, si Ma'am Juanita. At nang tawagin ang pangalan ko sa entablado, nakita ko siya sa gilid ng stage. Tumango siya. May ngiting malapad. Pagkatapos ng seremonya, lumapit siya sa akin sa labas, malapit sa parking area. Walang estudyante sa paligid nun. Congratulations, Carl, sabi niya, sabay abot ng maliit na papel. Salamat po, sabi ko. Ano po to? Address ng kapatid ko sa Iloilo. Kung sakaling gusto mong mag-apply sa school nila. Tiningnan ko siya. At doon ko lang naramdaman ang bigat ng huling araw bilang estudyante niya. Ma'am, Juanita, sabi ko. Wala na akong dahilan para umiwas sa'yo. Hindi mo na ako estudyante. Ngumiti siya. May halong kaba. Totoo pero, sigurado ka ba sa gusto mong patunayan? Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata niya. Oo, dahil kahit hindi na kita guro,
Kayo pa rin ang dahilan kung bakit ako nagtagumpay. Gabi rin ang araw na yon nung tinext ko siya. Pwede ba akong dumaan saglit? Gusto ko lang magpasalamat. Ilang minuto, sumagot siya. Sige, Carl. Pagdating ko, nakabukas ang ilaw sa beranda. Nakatayo siya at nakaputi at nakalugay ang buhok. Hindi tulad ng karaniwan niyang pormang guro. Hindi pa ho kayo natutulog? Tanong ko. Hindi pa. Hinintay kita. Sagot niya. Tahimik akong lumapit. Juanita, sabi ko. Salamat po sa lahat sa tulong, sa tiwala, sa pagmamahal. Ngumiti siya, pero may bakas ng lungkot. Carl, maging matagumpay ka sa buhay mo ha? Hindi ko na hinayaang matapos ang mga salita niya. Daan-daan kong hinawakan ang pisngi niya. At bago pa siya makaiwas, hinalikan ko siya. Marahan at maingat, punong-puno ng paggalang. Hindi siya agad gumalaw, pero ilang segundo lang, naramdaman kong bumalik ang halik niya. Dahan-dahan, parang matagal niyang pinigilan at ngayon pinakawalan na. Ang yakap namin ay totoo. Mainit, pero may pag-asa. Sa pagitan ng aming katahimikan, naroon ang pag-amin na kahit bawal noon, ngayon ay wala na kaming tinatago. Carl, bulong niya habang nakasandala sa dibdib ko. Mahal kita. Pero sana handa ka sa mga mata ng tao. Handa po ako, basta't kayo ang kasama ko. Kinabukasan, maaga pa lang, naghatid ako ng almusal sa bahay niya. Tumawa siya nung makita ako sa gate. Hindi ka talaga marunong mapagod ha? Hindi po ako mapapagod. Hanggat nandito kayo. Biro ko sabay abot ng paper bag. Mula noon, hindi na kami nagtatago. Hindi sa lahat ng tao pero sa aming mundo, sapat na ang katotohanan. Bawat linggo, pumupunta pa rin ako sa kanya kahit may trabaho na ako bilang part-time tutor sa bayan. Kapag gabi, sabay kaming kumakain, nagkukwentuhan tungkol sa mga estudyante niya. At minsan, pinapangarap naming sabay magturo balang araw. At kapag tahimik ng paligid, minsan ay nagbabalik ang mga gabing tulad nung una. Punong-puno ng yakap, halik, at pangakong hindi na kailanman mabubura. Isang gabi, habang magkatabi kami sa sofa, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Carl, kung sakaling balang araw, magbago ang landas nating dalawa. Tandaan mo, hinding-hindi kita makakalimutan. Ngumiti ako. Maraming salamat po. Kayo ang dahilan kung bakit ko piniling magturo. Kasi gusto kong maging guro tulad nyo. Marunong magmahal kahit mahirap. Natawa siya sabay yakap sa akin. Sana Carl, sa mga susunod mong estudyante, matutunan mong ang puso dapat marunong ring maghintay sa tamang oras. Hinalikan ko siyang muli. Dahan-dahan at punong-puno ng pag-ibig at respeto. Walang ibang salita, walang pangako na walang hanggan. Pero sapat na ang ngayon, ang gabing iyon at ang katiyakang pareho naming piniling magpatuloy. Lumipas ang mga taon, ako na ngayon si Teacher Carl Mendoza. Guro sa isang public high school sa Iloilo. Sa tuwing nakikita ko ang klasikong puno ng mga batang nangangarap, hindi ko maiwasang maalala kung saan nagsimula lahat. Sa isang bakurang nililinis ko lamang at sa isang babaeng tinuruan akong maniwala na may puwangang pag-ibig kahit sa mga puso na pagod na. Si Ma'am Juanita o si Juanita sa akin ay ngayon nasa huling taon ng serbisyo niya. Madalas pa rin kaming magkita pero mas maingat na. Hindi na tulad noon na halos bawat linggo ay magkasama kami. Ngayon, tahimik lang kaming dalawa. Ang dami mo ng estudyante, Carla. Sabi niya minsan habang pinapanood akong maghanda ng kape. Mga pasaway din, kagaya ko noon. Sagot ko sa kanya sabay ngiti. Ngumiti siya, pero may lungkot ang mga mata. Hindi ka naman pasaway noon. Kung hindi ho dahil sa inyo, baka hindi ko natutunan yung puso ng pagtuturo. Sabi ko. Hindi, Carl. Sagot niya. Ikaw yung nagturo sa akin kung paano ulit magmahal. Tumahimik kaming dalawa. Sa pagitan ng mga salitang yun, ramdam ko pa rin ang init ng damdamin namin.
Hindi na kasing apoy ng dati, pero mas totoo at mas payapa na. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga test paper sa bahay, may kumatok sa pinto. Isang batang babae. "Sir, sabi po ni Ma'am Juanita, sa inyo raw po ito." Nawala ang kulay sa mukha ko. "Ha? Bakit nasaan ba siya?" Tanong ko. Umalis ho kanina eh. Pupunta raw ho sa kapatid niya sa Capiz. Baka matagalan daw po bago siya bumalik. Yun ho yung sinabi niya sa akin." Nung umalis yung bata, agad kong binuksan yung liham, sulat kamay, at pamilyar ang amoy ng pabangong madalas niyang gamitin. "Kung binabasa mo to, Carl, baka nakaalis na ako. Ayokong sabihin sa'yo ng harapan kasi baka pigilan mo naman ako. Matanda na ako, pagod na rin, pero alam mo, masaya ako dahil nakilala kita. Maraming taon nang lumipas, hindi ko man masabi ng harapan, pero araw-araw ako nagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Alam kong hindi tayo kailanman magiging tulad ng ibang magkasintahan, pero sigurado kung wala ring makakaintindi ng pagmamahalan natin maliban sa atin. Kung sakaling dumating yung araw na hindi mo na ako makita, huwag kang malungkot. Ipagpatuloy mo yung pagtuturo mo, yung klase ng pagtuturo na may puso, dahil doon mo ako palaging mabubuhay." Pagkabasa ko, napaupo ako. Tahimik lang ako pero ramdam ko yung bawat bigat ng letra. Hindi yun pamamaalam ng tuluyan, kundi pagpapaalala na minsan, sa pagitan ng guro at estudyante, may kwentong hindi kailangan ipaliwanag sa mundo. 2 taon matapos umalis ni Juanita, nakatanggap ako ng balita mula sa kapatid niya. Pumanaw na raw siya. Sakit sa puso. Tahimik ako buong gabi. Binuksan ko yung kahon ng mga lumang gamit ko. At doon ko nakita yung maliit na panyo na lagi niyang dala. Amoy na amoy ko pa rin ang pabango niya. Sa araw nung kanyang libing, ako mismo ang nagbigay ng huling mensahe. Sinabi kong, hindi ko siya nakilala bilang guro lang. Sabi ko sa harap ng mga dating kasama niya, nakilala ko siya bilang isang taong nagturo ng tunay na kahulugan ng malasakit, ng pagmamahal, at ng pagkatao. Pagkatapos ng seremonya, dinala ko yung mga bulaklak sa lumang bahay niya. Pumasok ako at umupo sa beranda. Doon sa parehong upuang madalas naming tambayan. "Juanita," bulong ko. Hindi ko man kayo nakasama sa dulo. Pero lahat ng estudyanteng tinuturuan ko ngayon, dala-dala nila ang parte nyo. Dahil kayo ang dahilan kung bakit ako natutong magmahal ng may hangganan. Pero walang pagsisisi. Tuwing hapon, bago matapos yung klase, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang guro, hindi lang nagtuturo ng leksyon. Minsan, siya rin ang dahilan kung bakit tayo natututong magmahal ng tahimik. Hanggang dito na lamang po yung kwento ko. Maraming salamat sa mga nakinig. Ako po, si Teacher Carl.